magbukas po muna ako sa panalangin. Dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin at sinasamba. Niluluwalhati, Panginoon, O God. Lord, sa hapong ito, Panginoon, pinagkakatiwala ko na po ang mensahe sa inyong harapan. Lord, ikaw po yung magsalita sa akin, Panginoon. I pray na lahat po ng lalabas po sa aking bibig ay nanggagaling po sa inyo. I pray na itong word na to, Panginoon, ay maging eye-opener sa buhay ng bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, patuloy na buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang isipan, Panginoon, sa iyong salita, Lord, na hindi lang po sila naririto, Panginoon, para makinig lamang ng inyong salita, kundi naririto sila, Panginoon, para, Lord, lahat ng kanilang matututunan, Lord, lahat ng kanilang mapapakinggan ay talagang i-meditate po nila sa kanilang buhay at talagang i-apply po nila ito, O God. Kasi baliwala, O God, ang salita mo, Lord, kung wala pong application po sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa iyong habag at awa sa buhay po namin, O God. Lord, hindi po namin kayang magpatuloy sa paglilingkod, Panginoon. Lord, lahat ng meron kami ay galing sa iyo, O God. Kaya, Lord, patuloy na ilagay mo po sa aming puso yung pagpapahalaga po namin sa gawain mo, O God. Pagpapahalaga po namin, O God, sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. So, isa nga ulit na palakpak para kay Lord. Ayan, so pwede na po tayo magsiupo. Ang ating verse po for this afternoon ay makikita po sa 1 Timothy, ayan, or 2 Timothy chapter 2, verse 15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Ulitin ko, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. So, praise God sa kanyang salita. Ayan, ang title po ng aking preaching, ang totoong Kristiyano sa paningin ng Diyos. Amen? Ang totoong Kristiyano sa paningin ng Diyos. Ito pong verse na to, isa pong paalala po sa atin ng Panginoon na sikapin po natin na maging kalugod-lugod sa harapan o sa paningin po ng ating Diyos na wala po tayong dapat ikahiya at dapat tapat po tayo na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi tandaan po ninyo, hindi po lahat na nagtuturo ng salita ng Diyos ay Kristiyano sa harapan ng paningin or sa paningin ng Diyos. Amen ba? Hindi lahat po ng may alam na Word of God ay masasabing Kristiyano. Hindi porket nandito ka sa loob ng simbahan ay masasabi ka ng Kristiyano. Hindi porket meron kang religion na born again Christian ay tayo ay isa ng Kristiyano. Amen? Pero lagi ko nga sinasabi, nandun po tayo papunta sa exciting part na magiging totoong Kristiyano tayo. Kasi hindi nga po lahat ay totoo. Meron din pong mga peke. Amen? May kilala ba kayong ganon? Na parang feeling mo peking Kristiyano siya? Yung marami siyang alam na salita ng Diyos, pero hindi nakikita sa kanyang pamumuhay. At ang gusto ng Panginoon sa atin, na maging totoo tayong mga Kristiyano. Hindi lang sa salita, kundi nakikita rin po sa ating gawa. So meron pong pamantayan ang salita ng Diyos para masabi na tayo ay maging or tayo ay mga totoong Kristiyano. Amen? May pamantayan po ang salita ng Diyos. At gusto ko rin ipaalala po sa inyo na bilang mga Christian, we need to reflect we need to reflect sa buhay po natin kung nakikita ba talaga yung behavior ni Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. Okay, dadako po tayo dito. Ang totoong Kristiyano sa paningin ng Diyos, unang-una, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Amen? Sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sabi sa kanyang salita sa unang Samuel, chapter 15, verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So praise God. So ang totoong Kristiyano po sa paningin po ng Diyos ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Hindi naman po talagang madali agad na sumunod. Amen? Sa magulang nga mahirap sumunod eh.
Tama ba? Sa Diyos pa kaya. Iba po kasi ang pamantayan ng Diyos or yung standard ng salita ng Diyos kaysa sa inuutos lang ng magulang mo. Amen? So, pero nandun po tayo sa process na tinuturuan po tayo ng Diyos na patuloy tayong sumunod sa kanyang mga kautusan. Amen? Talagang nandyan po ginagamit po ang ating mga pastor, ginagamit po ang ating leader para magbigay si Lord ng command sa atin. Amen? At meron din po tayong mga salita ng Diyos or meron po tayong nababasa na Word of God na kailangan po nating sundin sa ating mga buhay. Amen ba? Meron ba kayong alam na Word of God na kailangan sundin ninyo? Amen? Na kailangan sundin natin? Kasi ang totoong Kristiyano sa paningin ng Diyos, merong application. Merong pagsunod. Hindi matigas ang ulo. Amen? Hindi matigas ang ulo. Hindi pa ulit-ulit sa pagkakamali. Amen? Pero nagkakamali pa rin po tayo kasi wala pong perfectong tao. Kasi tayo ay tao lamang. Pero ang tinitingnan ng Diyos sa atin is kung sisikapin pa rin ba natin na sumunod sa kautusan niya. Kasi may mga tao po or may mga Kristiyano po na kapag hindi po nila nasunod ang salita ng Diyos, nawawala na lang po. Amen? Yung parang nahihiya na po sila na hindi po sila nakakasunod. Totoo naman po na medyo nakakahiya. Pero kung alam mo rin ang Word of God, magpapatuloy at magpapatuloy ka pa rin sumunod kahit ikaw ay nahihirapan. Kahit ikaw ay pagod, kahit ikaw ay puyat, dahil sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God. Amen? Sisikapin mo pa rin pumunta sa gawain ng Panginoon. Sisikapin mo pa rin pumunta sa templo ng Panginoon. Kahit pagod ka, magde-devotion ka pa rin. Kahit ikaw ay puyat, magmo-morning prayer ka pa rin. Kasi yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya talagang ang Kristiyano or totoong Kristiyano sa paningin ng Diyos, sumusunod sa kautusan niya. Ikaw ba sa sarili mo, nakikita mo ba na ikaw ay sumusunod? Amen? Sabi nga dito, baliwala yung handog natin kung hindi tayo marunong sumunod. Amen? Parang ganito lang yun eh. Baliwala ang yung effort kung hindi ka rin naman sumusunod. Baliwala nag-o-offering ka sa loob ng simbahan pero wala kang obedience kay Lord. Dinadaan mo si Lord sa pagbibigay ng tithes and offering mo. Amen? Pero wala kang pagsunod, matigas ang ulo mo. Pag sa labas ka ng simbahan, kung ano-ano ang pinagagawa mo. Kapag ganun po tayo, hindi po tayo totoong Kristiyano sa paningin po ng ating Panginoon. Amen? Hindi po natin madadaan si Lord sa mga handog-handog natin. Hindi natin madadaan si Lord sa effort natin. Kailangan meron ka pa rin talagang pagsunod. Kung ano ang sinasabi ng Word of God, sundin mo yon. Amen? Pag sinabi ng Lord sa iyo, talikuran mo na yung bisyo mo, talikuran mo. Amen? Pag sinabi sa iyo ni Lord na hiwalayan mo siya, hiwalayan mo siya. Kasi wala namang may boyfriend dito, tsaka girlfriend. Lahat kami single eh. Alam mo, isa lang po may asawa po sa Gisda Rock Buendia, Makati. Then the rest po, single na po. At yung isa dyan, bata pa lang, para lang alam po, matured. 11 years old pa lang po yan. Ayan, so, pag sinabi ni Lord sa atin, gawin natin, sundin naman natin. Diba? Sa ibang tao, sunod-sunuran tayo, pero sa Diyos, hindi tayo nagsusunod-sunuran. Amen? Kaya marami minsan, pipintasan po yung pagiging Kristiyano natin. Kristiyano ba yan? Bakit hindi naman nakikita sa kanyang buhay? Diba? Kristiyano ba yan? Ang tigas ng ulo naman yan. Diba? Pero tayo, dahil nasa Panginoon tayo unti-unti, binabago tayo ng Panginoon. Kailangan po natin na matutunan na sumunod sa Word of God. Sumunod kay Lord. Amen? Amen? So kahit mahirap, susunod at susunod pa rin tayo. Amen? Kasi alam ninyo, hindi po solusyon yung maglaylo tayo, hindi solusyon yung hindi na tayo dumalo sa mga gawain kasi ayaw natin sumunod. Minsan po, yung mga tao po ayaw po ng commitment. Kaya nga sabi ko nga sa mga leaders ko, 5 lang naman po kasi leaders ko. Yan, 5 lang po. Sabi ko, pag na tayo, humawak na kayo ng cell group, expect nyo na maraming mawawala dyan.
Kasi ayaw na nila ng commitment. Dati po kasi nag-start ang Buendia Makati. Ano lang kami, Monday all out lang, walang cell group. Ayaw ng tao ng commitment. Ayaw nilang nagde-devotion sila, ayaw nila nagmo-morning prayer sila, ayaw nila na uma-attend sila sa mga discipleship. Ngayon, every Sunday, kailangan mong umattend. Diba? Kung hindi ka makaka-attend dito, kailangan mo mag-invite ka sa Zoom bago ka maka-attend ng Zoom. Diba? Kasi yun talaga kailangan magkaroon tayo ng strict training dito sa loob ng church. Kailangan marunong tayong sumunod sa inuutos ng Diyos na ang araw ng pagsamba, ang araw ng linggo ay para sa Diyos. Amen? Para sa Panginoon yon. Doon tayo mag-i-stand sa truth and we will not compromise the Word of God dahil lang sa gusto mo. Amen? Amen. Kaya makikita mo, marami po, may makikilala po kayo, nagsishare ng Word of God, di mo makita sa loob ng simbahan. Palakas ka kapag may nag-share sa'yo, pero hindi mo makita sa simbahan. Sabi nga, paano ka magbibigay ng kalakasan sa ibang tao kung wala kang nahuhugot na kalakasan? Amen? Paano ka makakapag-counsel ng tao kung hindi ka nagpapa-counsel sa Panginoon? Amen? Ang madali lang magsalita, basta meron kang alam. Diba, nag-aaral nga tayo, magkabisado ka lang. Alam mo, pwede mo naman kabisaduhin to Pero ang nakikita pa rin dito sa atin is yung application natin, yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen ba? Okay? So, pangalawa, ang totoong Kristiyano sa paningin ng Diyos, ayan, maingat sa kanyang pananalita. Amen? Maingat sa kanyang pananalita. Sabi sa Santiago, chapter 1, verse 26, kung inaakala ni naman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ulitin ko, kung inaakala ni naman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Amen. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na hindi nakikita yung pagiging religious natin sa kung ano yung alam natin, kundi tinitignan ng Diyos sa atin kung paano tayo mananalita. Paano pananalita? Pananalita sa ibang tao. Pananalita mo. Diba, Kristiyano ka, palamura ka. Amen? Kristiyano ka, nagsasalita ka ng mga BO-BO, lalo na sa mga bata. Diba? Kristiyano ka, sasabihan mo yung tao na TANGA. Mga ganon. Diba minsan, akala natin dahil meron tayong Word of God, masyado tayong confident na kahit anong kailangan nating sabihin o pwede nating ibitaw. Sorry, mali yung ano ko. Englishera kasi ako Joke lang. Alam mo yun, dahil meron tayong Word of God, akala natin, lahat ay pwede nating sabihin. Amen? Tapos gagamitin natin ang Word of God para pambato sa mga tao. Amen? Pero tandaan po ninyo, ang totoong Kristiyano ay maingat po siya sa kanyang pananalita. Diba? Hindi yung antalas-talas mong manalita na nakakasakit ka na ng tao. It's okay to be frank, but with love and according to God's Word. Kasi minsan may sinasabi ang iba, ugali ko kasi to, prangka kasi ako Ito yung pagkatao ko Kaya ka nga nilagay kay Lord Diba? Para magbago ka. Hindi po sa lahat ng oras kailangan sabihin natin yung gusto nating dapat sabihin. Amen. Dapat ipasulit mo muna sa Panginoon, ipag-pray mo kay Lord, Lord, kailangan ko ba itong sabihin yung words na to? Lord, yung mga sasabihin ko ba sa taong ito ay makaka-edify ba sa kanyang pananampalataya or baka lalo po siyang matisod? Or baka lalong hindi po siya magpatuloy sa paglilingkod dahil sa mga sinasabi ko? Amen? Lalo na dapat marunong po tayong makitungo sa mga hindi mananampalataya rin. Amen? Hindi yung nakita mo, may kakilala ka, sasabihin mo, kasalanan yung ginagawa mo. Amen? Sinabihan mo na agad, bawal yung ginagawa mo, makasalanan ka. Masyadong may nabasa ako.
Hindi ko nakukwento. Basta may nabasa lang ako sa Facebook na, Pastor, bakit ganito? Bakit hinahayaan po sa loob ng simbahan yung mga ganitong uri ng mga tao? Amen? Gumagawa sila ng kasalanan. Pero tandaan po ninyo, naparito po ang Diyos para sa makasalanan at hindi po para sa mga banal. Kung hindi po natin sila tatanggapin sa loob ng simbahan, ano pa ang mangyayari sa kanila? Ano pa ba ang kanilang kinabukasan? Diba? Sino pa ang magpapakilala sa kanila ng merong Diyos sa kanilang buhay na kayang magbago ng kanilang mga buhay? Alam niyo kasi yung mga tao na yan, may mga kanya-kanyang dahilan po yan, bakit ganyan ang kanilang pamumuhay. Amen ba? Ang bata, hindi po natin masasabi na sobrang tigas ng ulo niyan. Mayroon po kinalaman po kung paano po lumaki yan, kung saan po yung background niya, kung anong pamilya or anong klaseng pamilya yung kinabibilangan niya. Amen? Kaya hindi natin siya pwedeng sabihin na tigas talaga ng ulo ng batang ito, ganito, ganyan. May reason po yan. Tayo po bilang mga Kristiyano, dapat marunong po tayo magsalita sa tamang kaparaanan at ayon po sa salita po ng Diyos. Kaya kailangan maingat po tayo sa ating mga words. Hindi tayo bera ng bera. Amen? Para kang palengkerang babae. Parang palengkero kung kung ano-ano na lang, diba? Na ginagamit pa natin ang salita ng Diyos, pero grabe na pala tayo makasakit ng damdamin ng ibang tao. Diba? Minsan sabi natin, sige, okay lang yun. Sabihin natin para magbago siya. Pero ikaw ba, nagbabago ka? Amen? Kaya ang totoong Kristiyano po sa paningin ng Diyos, maingat po sa kanyang pananalita. And hindi po natin sinasanay ang sarili po natin na mag-curse ng ibang tao. Amen? Yung gusto sasabihin mo sa kanya, mamatay ka na. Diba, sana magkasakit na lang yan. Buti nga, ganyan nangyari sa kanya. Diba yung mga ganun, dapat hindi po ganun ang ating mga pag-uugali. Sometimes, lalo na kapag ikaw ay leader na ng church, talagang ikaw ay yung mahawak ng tao kapag sila ay nagkamali. Talagang, minsan sinasabi natin na, sana ganun yung mangyari sa kanya. Diba, minsan nakakaisip na tayo ng ganun, pero by God's grace, babaguhin talaga ni Lord yung ating pag-iisip, kasi mali yun eh. Kasi si Lord, ang laging iniisip niya sa atin, yung mga ikabubuti natin. Kahit tayo ay may kasalanan, marami tayong mga pagkukulang, ang iniisip pa rin ng Diyos sa atin, yung ikabubuti natin. Amen? Hindi nag-isip ng masama ang Diyos sa atin. Kasi kung ano ang laman ng puso mo, yun ang sasabihin mo. Kaya yung mga taong masakit magsalita, yun ang laman ng kanilang puso. Ikaw ba masakit ka magsalita? Masakit ka ba magsalita sa anak mo? Sa kapatid mo? Sa kapwa mo? Sa disciple mo? Diba? Hindi ka marunong pumreno ng bibig mo. Diba? Tapos sasabihin mo, i-claim mo that you are Christian. Amen? Pero hindi natin kayang ingatan yung pananalita natin. Amen? Sabi nga, kaliit-liit ng dila, pero yung dila na yan pwedeng maging pagpapala or pwedeng maging curse sa buhay ng tao. Kaya alam ninyo, lalo na kapag tayo ay galit, huwag tayo agad-agad magbibitaw ng masasakit. Kasi hindi po natin yun mababawi. Amen? Hindi na natin yun mababawi. Kahit mag-sorry ka sa tao, kapag nasaktan na ang kanilang damdamin, hindi na natin yun mababawi. Amen? Di ba ikaw alam mo kung paano ka mapagsalitaan? Sino dito yung napagsalitaan na ng hindi maganda? Lahat tayo. Ganun din dapat sa buhay natin. Kung ano yung naranasan natin, huwag natin gawin sa ibang tao. Kasi may mga tao po na kung ano ang na-experience nila, yun ang dapat din na experience po nila sa iba. Pero we are already Christian, kaya dapat po sa buhay natin, hindi po tayo gano'n. Kung ano po yung naranasan natin na hindi maganda, ibalik po natin yun ng tama naman, na ayon sa Word of God. Kaya huwag tayo magbibitaw ng mga masasakit na pananalita. Kung ikaw ay nasasaktan, just stay calm. Diba? Just pray to God. Lord, i-hold mo yung aking emosyon, yung galit ko, naiinis na ako, gusto ko suntukin, gusto ko sampalin. Lord, gusto ko magsalita ng kung ano-ano, pag-pray mo muna yung sarili mo. Diba? Hawakan mo yung puso mo, Lord, ano mo yung heart ko. Ako kapag pag hindi po okay yung emosyon ko, umiinit po yung heart ko. Nararamdaman ko po yung Holy Spirit, pinipigilan po yung puso ko na magsalita ng kung ano-ano. Talagang sobrang init po niya.
Ngayong alam ko yung Holy Spirit sabi sa akin, anak, ano ka preacher ka hindi lang Kristiyano ka, dapat maingat ka sa pananalita mo. So ang totoong Kristiyano sa paningin ng Diyos, ayan, maingat sa kanyang pananalita. Okay, so pangatlo, last na po ito, marunong tumulong sa kanyang kapwa or marunong tumulong sa kapwa niya. Sabi sa Santiago or James chapter 1 verse 27, ang relihiyon, ayan, relihiyon na naman, no? Kasi masyado tayong fanatic sa religion natin eh. Pero dapat hindi ganon. Dapat meron talagang application sa buhay natin. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ulitin ko, ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ibig sabihin, ang sinasabing mga totoong Kristiyano ay marunong pong tumulong. Amen? Marunong tumulong. Ibig sabihin, tutulungan natin yung mga taong nangangailangan. Unang-una, tutulungan natin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon na ilapit natin sila sa Diyos. Amen? Pangalawa, tutulungan natin yung mga tao na kung kailangan nila talaga ng tulong natin, encouragement, gawin natin. Or kaya kung minsan kailangan nila finances, tulungan din natin. Pero depende pa rin po yan. Kasi meron pong mga tao na abusado. Pag natulungan, gusto lagi na lang tutulungan. Pag di mo natulungan, magtatampo. Diba? Tapos sisiraan ka pa. Diba? Damot-damot naman ni Abraham eh. Diba yung mga ganon? Damot-damot naman ni Kim, hindi ako tinulungan. Mga ganon. So, pero, ang totoong Kristiyano po, ang puso na po nila ay tumutulong. Dahil ang puso po ng Diyos ay laging tumutulong. Amen? Alam nyo, minsan tayo, hindi naman talaga tayo karapat-dapat tulungan ng Diyos. Pero tinulungan niya pa rin tayo. Tayo minsan, meron tayong nilalagay na limitation sa sarili natin sa pagtulong sa mga tao. Hindi pa talaga tayo doon sa point na kahit gano'n siya kasama, tutulungan mo. Ba wala pang mga ganun. Pero ang totoong Kristiyano, willing po siyang tumulong lagi. Yan, hindi po siya yung parang okay na ako. Pero yung ibang tao, ganun yung nararanasan po nila. Amen? Like po sa loob po ng simbahan, alam niyo magiging magaan po ang takbo sa loob ng simbahan kung lahat po ay nagtutulungan. 'Di ba? Walang kanya-kanya. Kung ikaw ay talagang nakikita mo naman na umuunlad yung buhay mo, 'di ba? Tapos yung may kapatid ka naman na hindi, 'yun. Magano kayo? Tutulungan mo siya. Ako, may mga friends ako dito sa loob ng simbahan. Talagang nagtutulungan din po kami kapag minsan wala po kaming mga budget. O meron ka ba dyan? Diba? O kaya naman, tara kain tayo. Pero wala namang budget yung isa, libre na lang. Diba yung mga gadgets, pag wala naman kami, sila naman yung tumutulong, sila naman yung nagbibigay. Sa mga panahon na may mga nangyayari na ganitong bagay, merong tutulong. Kasi kung marunong kang tumulong, tutulungan ka rin. Amen? Pero kung tutulungan mo lang ay ang sarili mo, lagi mong iniisip ay ang sarili mo, kapag ikaw ang nangangailangan, baka walang tumulong sa'yo. Amen? Sasabihin, bakit ko siya tutulungan? Hindi nga yan marunong tumulong. Sarili lang niya. Depende na lang kung meron talagang ipapadala pa rin naman ng Diyos para tulungan tayo kahit gaano ka pa kasama. Diba? Kahit gaano ka pa kadamot. Meron at meron ipapadala si Lord kasi ganun siya kabuti sa atin. Pero tandaan po ninyo, ang totoong Kristiyano, marunong po siya tumulong. Diba? Hindi lang siya marunong tumulong sa kanyang mga magulang, hindi lang sila marunong tumulong sa loob lang ng simbahan, kundi sa ibang tao rin. Minsan, all out nga tayo sa family natin, all out naman tayo sa church, pero pag sa ibang tao, wala tayong pakialam. Diba? Kaya nga nasasabing mga religious, diba? Sabi, wasib-wasib ba? Pero damot-damot naman, hindi marunong makatulong. Di ba, hindi mo malapitan. Suplado. Dahil may word of God lang, hindi na namamansin. Kapag hiningian mo ng tulong, di ako pinapansin, di man ako sinisin pag chinat ko. Di ba? So,
tayo, kung kaya naman talaga nating tumulong, meron tayong kayang i-offer sa mga taong nangangailangan, bakit hindi natin yun gawin? Amen? Kasi yun ang pagiging totoong Kristyano. Si Lord laging nag-o-offer sa atin. Amen? Tayo lang talaga yung hindi tumatanggap ng offer ni Lord. Kasi ayaw natin. Amen? Ayaw natin. And kung tutulong po tayo sa ibang tao, syempre wag na po tayong mag-expect in return. Diba? Huwag na tayong maghanap ng papalitan nila yun. Bahala ng Diyos magbalik ng mga ginagawa natin sa mga tao. Basta be pure lang yung pag-help natin sa kanila. Diba? Hindi na natin ipapakita pa sa maraming tao na tinutulungan ko tong tao na to, meron ginagawa ko sa tao na to, kundi hayaan natin ang Diyos ang magbalik sa atin. Amen? Kaya ang totoong pagiging Kristiyano, marunong siyang tumulong sa kapwa niya. Ikaw ba, ilang kapwa na bang natulungan mo? Meron na ba? Or wala pa? Diba? Meron na ba? Or wala pa? Kahit yung mga, yung mga nakikita natin mga nagtatrabaho tapos sa sobrang init, di ba minsan nakakahabag? Kasi, Lord, ang init-init. Tapos yung mga enforcer, minsan naawa ako sa ganun. Kasi ang init-init, tapos nagtatrabaho sila. Lord, kung pwede lang talaga naabutan mo sila gagawin mo, kasi hindi pwede. Baka naman sabihin, di ba? Magiging favorite na tayo noon kapag kahit gumawa ka ng violation, di ka na nang sisitahin. Kasi meron ka nang binigay sa kanila. May mga ganun daw. Pero tayo bilang mga Kristiyano, dapat marunong tayong tumulong. Amen? Marunong tayong tumulong. Alam ko meron tayong mga kanya-kanyang mga pangangailangan. Diba? May mga kanya-kanya tayong mga pangangailangan. Pero yan ang ginagawa kasi ng Diyos sa atin. Yung patuloy tayong tinutulungan. So, maging pagpapala ka sa kapwa mo. Maging pagpapala ka. At makikita mo balang araw kung ano ang nagiging kinalalabasan sa buhay mo, yung pag-help mo. Alam mo yung mga tumutulong talaga, minsan kahit wala na sila, binibigay pa nila para sa kapwa nila. Pero kasi tayo may ugali tayo na kapag wala na tayo, ayaw na natin. Diba? Pero tandaan po ninyo, ito po yung mga pamantayan po ng Diyos, yung pagiging totoong mayroon kang religion, yung pagiging Kristiyano mo, totoong Kristiyano ka, marunong kang tumulong sa kapwa mo. Amen? Kaya sabi nga, ang totoong Kristiyano sa paningin ng Diyos, unang-una, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Pangalawa, maingat sa kanyang pananalita. Pangatlo, marunong tumulong sa kapwa niya. So, tandaan po natin yung tatlong ito. Tatlo lang naman to Diba? Lagi po natin itong i-meditate. Talagang isipin po nating mabuti. Talagang ipo-correct natin kay Lord yung heart natin. Kasi baka hindi pa ito nakikita po sa atin. Tandaan ninyo, baliwala po yung kakasimba-simba po natin. Baliwala po yung kababasa nyo lagi ng Bible. Baliwala po yung kaka-pray nyo kahit lumuhod pa kayo. Kung etong tatlo na to, hindi po nakikita po sa ating mga buhay. It's nonsense. Kahit kabisado mo pa yung Bible, kahit mag-usap pa tayo at sabihan mo pa ako ng Bible verse, pero kung hindi ko to nakikita sa buhay mo, baliwala din mo. Or hindi nakikita ng Diyos ito sa buhay natin. Kaya makikita mo kapag totoong Kristiyano, nakikita mo marunong yan sumunod. Pangalawa, maingat yan sa pananalita. Diba? Kristiyano, diba? Ba't ganun siya magsalita? Diba? Palamura. Diba? Tapos, kung makapag-curse sa ibang tao, ganun-ganun na lang. Diba? Pangatlo, diba? Malalaman mo talagang Kristiyano yan, marunong siyang tumulong. Hindi lang pagtulong kundi syempre, yung pinakamagandang pagtulong po sa tao or sa kapwa natin, yung dalhin po natin sila sa paanan po ng Panginoon. Hindi lang yung pagbibigay ng yung mga material, yung pagtulong ng mga ganitong bagay. Pinakamahalaga or pinakamagandang pagtulong na magagawa natin sa kanila is dalhin po natin sila sa paanan po. Makakilala sila sa Panginoon, magkaroon sila ng salvation at ang kanilang pamilya. At makita po nila na ang buhay ay baliwala po kapag wala po ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? At ang conclusion po natin, ang isang pagiging Kristiyano ay hindi lang sa mayroon ka na reliyon na kinabibilangan, kundi ang totoong pagiging Kristiyano ay ang pagsunod sa utos ng Diyos, pag-iingat sa kanyang pananalita at pagtulong
sa kanyang kapwa. So yun lamang po, palakpakan po natin si Lord.